Matapos mag-champion ni Hans-Mok Niemann dito sa katatapos lang na Grand Chess Tour Poland, napalaban naman kahapon sa Title Tuesday. Championship na naman. Wala na ba talagang aawat ngayon kay Niemann at napakakondisyon ng makina? Sinasabi po kasi nilang mala engine daw tumira itong si Niemann ngayon. At ang nakaharap niya po ang two times candidates champion na si Yan Nepomniachtchi ng Russia. Nepo for short. At ang time control po na bago, no, walang increment. 5 minutes play to finish at nabago rin po ang premyo. Naging $10,000 ang prize fund per week. Hanip na chess.com to, ang daming sponsor. Ayan, pero bago natin po pag-aralan ang championship na ito, ay iwanan ko muna kayo ng mainit na pasay latid sa atin ng Internet Chess Club. It's black to play mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang hindi mapipigilang puwersa na inapply ng black dito at naparesign talaga ang white? Sige po, sa mga makikita nyong solution, lapag nyo po sa comment section below. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, napakadali lang po, downloadable sa Play Store at App Store. Gawa na kayo ng account. Free lang ang paggawa ng account dito. Magagamit nyo na po ang application pang training sa mga puzzle. Napakaganda mga kamatsas. At bago po tayo magsimula mga kamatsas, marami pong humahabol pa rin ng registration sa atin pong Kamatsas Online Summer Chess Clinic dahil naka-record naman po yung ating live sessions na misma nila yung first session. Kapag nag-register ka, ilalagay ka ngayon sa Facebook group. Kung ikaw ay sa beginner, intermediate, or advanced, mapapanood mo rin, recorded doon ang na mismong first session. Mapapanood mo rin. Tapos, Thursday po at Friday ang next live session this week. 3 times a week po mga kamatsas. Register na po kayo. Ang link ay nasa comment section below. Ang dami pa rin pong humahabol. Ang ginawa ni Niemann nag-E4. At nag-Sicilia naman, gandang championship nito, no? Sicilia, Knight F3, D6, D4, Open Sicilian ang pinasok, at ang legendary Sicilian Najdorf. Panahon pa po nila Bobby Fischer, Kasparov, yung peak na strength ni Kasparov, Najdorf talaga yan eh. Legend po itong depensa at tinirahan ng Bishop E2 variation. Paborito naman po ito ni Karpov nung araw. Ni Vishy Anand, yung Bishop E2 na yan. At E5, atake sa knight, sinundan ng bishop. Ganun po kasi ang theory nito or bookline. Pagka E5, susundan ng bishop para additional control sa D5. Kasi po, ang idea ng bishop E6 din para makontrol ang D5 square dahil nagbi-bishop G5 ang white dyan. Tapos magna-knight D5 later on ang puti to dominate or to control the D5. At nag-bishop E3 lang. Ayun, ayaw sa G5, nag-bishop E3. Pagka ganyan naman po ang tema, yung queen side ang fokusan ng atake. Mag-A4, mag-A5, hanggang sa makuha yung basic square. Knight BD7. Kaya dyan po nag-develop ang black. Kasi po kung Knight C6, okay naman. Yun nga lang, may paparating na A4, A5, at Knight D5, makokontrol yung B6. Ayan, napansin nyo po, no? Sa opening pa lang mga kamatsas, may mga purpose kagad ang early na application. Ayan, no? Knight BD7 to control the B6 square. Pinaghahandaan kagad eh. At nag-F4. Ayan, medyo aggressive talaga ngayon si Niemann. Malakas ang loob, ano? F4, oh, aggressive. Mag-F5 yan eh. Pero nag-Queen C7 lang. Ang plano, pag nag-F5 ay hindi pwersadong ang bishop ay ipapalit sa knight, kundi pepreno sa C4 dahil may depensa ng queen. Yan po yung mga kahulugan, no? Purpose, bakit tinitira yung mga ganyan-ganyan. In F5 pa rin ni Niemann, bishop C4 si Nepo, at bishop takes C4, queen takes C4, at nag-knight D2. Yan naman po ang lumalabas na new move sa laban na ito dahil ang palagiang ginagawa dito ay Queen F3. Yan po ang palagian. Kaya ibig sabihin, bago itong Knight D2, novelty, inatake ang Queen, nag-Queen C6, okay, atras lang, pero look out pa rin sa pawn, na baka mamaya, isa sa mga knights na yan ay gagalaw, makukuha, may knight takes E4. Kaya yan dalawang knight na yan ay bantay sarado talaga sa pawn E4. At nag-Queen F3, ayan, extra support para gumalaw man ang alinman sa mga yoka-babs na yan ay talagang secure na hindi babagsak ang pawn sa E4. At nag-B5, nag-insert naman ng pressure sa queen side, mag-B4, nag-A3 muna
para maawat yung paparating na nakakailang na atake at nag-bishop e7. Ayun, ang plano dito, simple lang pong mabasa, magkakasling na sa king side. Pero kahit na simpleng tira lang na nag-develop, binadmuban po ng computer. Bakit naman kaya binadmuban? Ano gusto? H6 muna. Bakit naman kaya H6 ang tira ng computer? Or A5? Mas gusto ko yung A5. Para sa akin, mas on point itong A5 kasi po magbi-B4. Tuloy pa rin ang pag-atake sa queen side. Kasi pag kinain, imagine, magkabukasan naman ng tore, yung queen ay dumidepensa sa tore. Kaya para sa akin, kumpara sa H6, mas gusto ko yung A5. Mas may energy at pressure na naihahatid sa puti. Okay, balik tayo mga kamatsas. Pero ang ginawa, okay, balik po tayo. Queen F3, B5, A3, at nag-bishop E7, nag-G4. Ayan na nga po. Ay, oo. Kaya A5 ang para sa akin mas mainam kasi may B4 kagad. Unlike dito mga kamatsas, pag G4, meron kagad pangulit na G5. At yung knight, mapaalis man, mauunahang umalis yung knight sa pamamagitan ng G5 attack, makukuha yung D5 square. Oo, kasi yung timing na A5, kung mag G4 man, B4, wala pang knight D5. Kasi mabagal pa, wala pang G5. Nakukuha nyo po yung timing ng atake, no, mga kamatsas, ano? Dito ang bilis Mag A5 ka man, mauuna na siya, may G5. Alis ang knight mo, may knight D5 mamaya. Which is ang knight, imagine kapag buong buo na nakatungtong sa D5, napakalakas niyan. Kahit pa ibigay ng puti yung pawn sa C2, naku, pag-castling niyan, para sa akin, compensated ang kapalit kasi may knight D5 na napakalakas ang poste Nag-H6 ngayon pa lang, no? Pero binakbakan na ni Nima ng timing. Lamang siya sa timing. Nahuli yung A5, B4. Nahuli, ano? At nag-H5. Yan naman ang treatment dito ni Nepo para basagin kagad ang plano sa king side. Nag-G5. Ayan. Kasi kung kakainin po, pwedeng knight takes, pwedeng rook takes. So, okay lang yun. Tapos mawiwik yung H4 pagka kinain. Nag-G5 man pero may pasok ng knight G4. Ang ganda rin po ng treatment na H5. Kasi kumpara naman sa yung knight tatakbo pagka na G5-an. Imagine yung knight doon napakapangit. Doon na nga galing, babalik pa. Mapapasive, no? Papangit po ang control. Kaya mas maganda, mapaalis man, pasugod naman ang takbo. Yun ang mga magandang takbo. Pasugod. At dito nag-bishop G1. Okay, kasi po, kakainin na talaga yan Importante po kasi ngayon, sa posisyon na to ang dark square bishop pa. Kaya hindi pwedeng basta-basta ipalit sa knight. At nag-rook C8. Ayan. Typical naman po ito sa Sicilian, no? Sa Sicilian, na-exchange kaagad yung C-pawn, nagkakaroon po talaga ng puwersa sa C-file, kaya ginagamit po ng black yan, nag-rook C8. At nag-castling queen side na ba? Lakas ang loob ni Niemann talaga. Nandiyan na nga yung puwersa. Tipong hindi siya nasisindak sa A5 at B4 na pabombang paparating Ba't di siya nasisindak? Nag-bishop D8 muna dito si Nepo. Okay. Ang plano, bishop D8 and going to A5 para i-pressure ang knight na hindi pwedeng gumalaw yan. Subukan lang. May queen takes C itong paparating. Matchas yan. May tore na. Nakapatong na yan, no? At nag-king B1 na pressure naman dito si Niemann. Agad na umilag kagad sa C-file. Para, ang basa ko po dito, yung rook ilalagay sa C1. Para umalis man yung knight, secure na walang queen takes C2 na paparating. Pero, bagamat yan ay normal na tira ng human nerve, no, sa side natin, yan talaga Pero sa computer, ang gusto ay queen E2. Okay, queen E2. Kasi ang idea ng queen E2, hindi maka A5, may queen takes B5, mabibitin yung pawn sa B5. Ngayon, pag queen E2, nag-bishop A5 naman, imagine, may rook H3 naman ako nakikita na, klaro yung third rank para sa tore, para suportahan ang knight. Sana nai-imagine nyo po mga kamatsas, Ganda. Pero nag-king B1 dito, nag-bishop A5 ngayon. Si Nepo, ang lakas ngayon yan. Paano gagawin yan? Di makagalaw yung knight. Nag-rook H3 sinundan. Nasa isip din pala ni Niemann yan. Yun nga lang po, it's another bad move na naman ang tira na yan. Dapat daw po, sorry. Dapat daw po ang tira ay knight B3. Ganon. Okay, knight B3. Kain. Okay, kainin man ang pawn kung makikipagsabayan.
Imagine po, no, may bitin pa rin naman doon sa D6 eh. Once na mawala ito, itong queen. So, knight B3 muna para ma-open yung torre sa D6. Ayun, may ganun pala, no? O, knight B3 nga tira. O, pero rook H3 ginawa, nag-castling naman dito si Nepo sa kagustuhan niya na yung torre naman na passive, hindi magamit sa dulo, walang trabaho, magamit niya sa battle. Okay, yan din ang purpose ng castling, hindi lamang king safety, no? Pero ang accurate dito mga kamatsas, according sa Stockfish, kainin na kagad. Na kapag kinain ng queen, queen takes c3, rook takes c3, rook takes c3, b takes c3, and then king e7. Wag nang mag-castling pa. Oh, ayun ang mga teknikan sa endgame dito. Wag na mag-castling, and then yung rook sa H8 na, walang trabaho ilalagay sa C8 yan, syempre, para ipangdiin ng atake sa C3. Tapos may nakikita pa akong ang ganda sana mailagay yung knight sa A4, ano? Pero paano kaya mailalagay? May bishop pag nagbabantay sa B6. No? Ganda sana mailagay yung knight dun eh. O, pero ito po ay maganda for black. Yan sana pong nire-recommenda ng computer. No? Pero balik tayo sa ginawa. Nag-castling eh. At nag-B4 naman dito si Niemann. Ayun. Kasi yan na nga yung pang-shield ng king. Bakit yan ang ginamit na pang-atake? Pag atras, tingnan nyo po, oh, tipong shield ng king yan eh. Baka basagin lang yan at ma-expose ang white king. Ang king nga ay sinesafety at itinatago hanggat maaari, mga kamatsas, ano? Ayun. Pero dapat daw ang safe daw dito is queen e2. Yan pa rin talaga. Queen e2 pa rin talaga, no? At pagtrabahuin ng torre sa third rank na suportahan yung knight. O queen e2 tapos knight b3 ang nakikita ko dyan. Ayun. Okay, yun ang safe, no? Pero nag-b4, risky move. Nag-bishop b6 dito. Okay, hamon ng bishop. Knight b3 lang. At nag-bishop takes g1. Ayun. Another bad move din po ni Nepo. Dapat daw po ang tira ay grabe. Oo nga, no? May ganun na pala. Sa bagay, blitz to eh, no? Kung marami kasing di napapansin eh, pagka blitz din talaga. Alam nyo, brilliant move mga kamatsas. Brilliant to, bishop e3. No? Pangtakip lang sa queen na sumusuporta sa knight. Halimbawa, capturein ito. May queen takes c3. Tapos magro-rook d2 para suportahan ang c2 and then magdi-d5. Ayan, medyo magulo na masasabi mga kamatsas. Pero ito ay siguradong napaka-wide complex mag-e4 pa. Oh. Sacrifice, oh. Yan ang mga binibiling tiers. No, mga binibiling tira, mga kamatsas. Dapat nating matutunan. May queen f1 pa, oh. Papakain yung bishop. Kasi pag kinain po yung pawn, may rook e8 eh. Tapos queen f2 lang. Ha? Ba't ganon? One piece down? Ay, oo nga pala, hindi nga pala. Nakapin nga pala, sorry, nakapin nga pala yung knight. Hindi ko na napansin. Kala ko may knight g4 lang eh, kaso kain pala yon. Sabay kain doon. Bawi lang pala yung isang pyesa. Pero, evaluation baray equal. Pero ito po yung mga klase ng middle game decision making na equal pero magulo. Naku, ito yung complex na kinakailangan ng iba yung tutok at analisasyon para makuha talaga. Kaso, nag-bishop takes g1 si Nepo, rook takes g1, at nag-knight b6. Ayun, ito na nga po yun. Ano? Maganda sa a4 at maganda sa c4. Ang dami na pong butas na paparating. Nako, medyo delikading. Nag-knight a5, o good move, inatake muna ang queen. At the same time, kahit papaano yung knight ay may pang-control na sa papalundag na knight c4 mamaya. Nag-queen c7, rook d1, ayun, nagkakabad movean na eh. Hindi nila tinatamaan talaga, no? Queen e2, ang tamang tira daw, queen e2. Okay, championship, iba yung pressure ng championship, ano? Nag-rook d1, okay, atake doon sa pawn d6. Rook d8, kumbaga maagang pagsuporta. Pero ang tamang tira daw, d5. Yan, no? Ito yung mga gusto ko laging balik-balikan, mga kamatsas. Kasi ito talaga yung very challenging na mga dapat matutunan eh. d5, oh. Siyempre, hindi pwedeng knight takes d5 kasi may queen takes c2. Pag kinain ng pawn, may e4. Yan ang mga gusto kong matutunan talaga. Yung mga ganyan tira, oh. Ganda. Mapapa-queen e2 dito. Kasi kung kakainin po, may knight f2, triple attack. Imagine. Triple attack yun. Tatlo yun. Diba? Pag kinain nyo, knight f2. Kaya queen e2 lang. Tapos may e3 na pantakip sa suporta ng knight. Mag-rook d3 para suportahan ang knight. Tapos mag-queen d7 para bawiin ang pawn sa
F5. Medyo malayo-layo pero ito po yung talagang pasada ng pangdiinan, ika nga mga kamatyas, no? Yan ang mga pangdiinan na tira eh. Yan ang gusto ko matutunan. Kaso talagang yan ang mga mahirap eh. Yan ang mga mahirap na part po no sa mga deep master level. Okay, balik po tayo. Oh, ang ginawa lang ni Nepo, nag-rook FD8 lang. Oh, di nga niya napansin yung D5 eh. Nag-Queen E2. Ayun, nakita rin at last. Oh, nakita rin yung Queen E2 na kanina pa, kahapon pa, pinapatira yung Queen E2 na yan. Nag-Queen E7. Ano plano ng Queen E7? Magro-rook C7. Lilipat yung puwersa dito sa C-file. Yan po basa ko no magbabattery. Wala naman tinitreat dyan eh. So, ibig sabihin, square clearance na yung C7 ipapagamit sa tore para magkaroon po ng pagkakataon na makabattery. At nag-knight D5. Okay, nanggulo na kagad dito si Niemann. Kinain, kain, nag-queen A7. Susundot ba ng mga check-check dito? Ano yung kalikot na yan? May mga sundot ng check. Nag-king B2. Yan, sinecure muna dito ni Niemann. Baka makacheck ka pa sa ilalim. At nag-rook D7. Ang plano mukhang gaganon, magbabattery para diinan naman ng atake, pressure yung C2. At nag-C3, yun lang. Ang maagang nag-react dito si Niemann. O C3, kung sa bagay, suportado naman po mga kamatsas, pero binad mo ba ng computer? Ang the best daw na tira ay Queen E1. Naku po naman, ba't naman ganon? Ito, bakit? Anong plano? Halimbawa, gumanon, saka palang magsi-C3. Oh, maraming suporta. Grabe. Yan ang medyo mahirap na sa part namin, mga kamatyas, ng mga title players. Yan ang medyo mahirap makita. Yung mga ganun pa islog na isang tira ng computer, mahirap makita unless maunawaan mo talagang mabuti. O balik tayo sa ginawa ni Niemann, nag-C3. Nag-Queen G1, ayun na po, masok na po sa loob. Nanuot na ng mga gulo-gulo. At nag-Rook D1. Okay, gusto kagad paalisin yan. And nag-Queen F2. Siyempre po, yung exchange na yan, kung kakainin, ay magbibigay sa black ng pagkakataon na maka-double attack. Kaya, pwersadong mag-Rook dito lang, suportahan ang Queen. Nag-Queen G1 naman. At nag-Rook H D3. Kung tutuusin po, no, kung magro-rook D1, parang may intention dito ang puti. Tabla, pabalik-balik tayo, tabla. Pero, matapang talaga ngayon si Niemann. Ayaw niya, iniba niya. Nag-rook H D3, pang pressure po sa D6. Matapang, ibang karakas ngayon talaga ni Niemann, pero, binad mo ba ng computer? Ang gusto po ng computer ay knight B3. Pinababalik na po yung knight. Kasi dito medyo wala nang trabaho yung knight. Kasi wala na namang kinokontrol na papatalon na knight C4. Wala na nga yung knight ng black eh. So, ang realization dito, ibalik mo yung knight, gamitin mo sa kapaki-pakinabang na square. Ang ganda sana, itong knight, mailalagay dito sa D5 mga kamatyas. Maganda, no? Kaso, medyo malayo-layo pa. Okay, balik po tayo, no? Kaso, ang ginawa dito ay nag-rook HD3, Queen H1 by Nepo. Talaga, tinodo-todo na yung mga ideas ng pangangalikot, no? Ayun, no? Threatening, pawn H4. Dito po kasi mga kamatyas, parang nakaporma na yung F5, G5. Gustuin mang mag G6 or mag F6, iko-close lang yan eh. F6, G6. G6, F6. Sarado lang eh. Kaya maganda mang pamporma yan, pero wala eh. May pangporma rin na pang sarado eh. Ayun, pinakain na talagang sadya ni Nepo yon. Kinain, takes, and then queen takes H4. Yun nga lang, kung sa usapang king safety, mas safe dito ang king ni Nepo kumpara sa king ni Niemann. Expose yan, kung tutuusin, no? Mas expose yan eh. At yung pawn sa G5, medyo na overextend mga kamatyas. Yan po ang next target pagka ganyan, pipitasin yan. Nag-queen D2, dinipensahan ang pawn G5 yun. Nakakailang bad move na si Niemann. Ang dami, O queen D2, suporta sa G5, pero accurate daw po is G6 na lang. Okay, G6 na lang ang mas mainam dyan. O, balik tayo, queen D2, nag-queen F2. Another good move by Nepo. Para pag kinain, kain, may atake po sa pawn E4 na hindi madidepensahan, Pero, kinapture na, yun lang. Dapat daw pawn tira is knight B3. Okay. Oo nga, Pag kinain ito, knight takes D2. Pero,
Kinain po kagad ni Niemann kain at nag-knight C6. Ayun, may knight E7 na paparating, double. Dodobolin. Ayan, lagi natin babasahin ang huling tira ng kalaban mga kamatsas para hindi tayo maisahan palagi. Alisto all the time, sabi nga always alert. Rook E8, ayun, para depensa na sa pawn at wala pang talon na knight E7. Nag G6 na para talagang kumbaga magkaroon talaga ng back rank weakness. Hindi pwedeng umangat ang Tori mamaya, may check, mamamatcha sa blocking. So nilagyan sa pamamagitan ng G6, nagkaroon po ng back rank weakness ang black. At nag knight takes E4 na si Nepo, kinain na, may threat pa. Nag rook D7, okay, may threat sa F7. Kinapture hindi pala kinapture muna. So knight E7 check muna at nag king H7 at nag knight takes G6. Yun nga lang, bagamat nakaporma na po ang rook at knight, pero tingnan nyo po ang evaluation bar. Pumapabor na kay Nepo, no? Ang former World Championship challenger, 2 times candidates champion. Kaya mabigat din talaga ang Russian player na yan. Okay, at pag inalis po kasi yung knight, magkakaroon na ng strong pass pawn. Ito pa isa na problema ng white dyan. Dalawa kasi ang pass pawn na nagbabadya ng malaking problemang paparating sa white. Nag knight G3, inatake po ang pawn F5. Ang sarap sanang mag-push para maatake ang pawn G7. Yun nga lang, may bitin kasi sa knight. Nag knight E7, binalikan po ng suporta, pero nag king H6 para pupunta sa G5 hanggang sa makain ito. So yung time control, pansinin nyo po, dikit na dikit. Grabe sila mag-control, ano? At ito po yung play to finish Walang increment per move Kailangan ka talagang mabilis dito. Hindi pwedeng patagal-tagal. At nag-rook D6 check, king H7 bumalik, rook D7, at nag-H4 na po. Ayun na nga. Oo nga naman, wala pa namang ganong paparating na something, kaya bilisan kagad ang pag-promote kagad ng po na yan. Nag-F6. Habol-habol naman si Niemann ng lahat ng panggugulong magagawa niya, gagawin niya. Kinain niya lang. Yan ang mga isa pa sa mga binibiling tira. Biro nyo, pagkain, aalisin lang ang knight, may check na. Pero ang tanong, saan ilalagay ang knight para magkaroon ng sapat na katarungan ang pawn na nakain sa pawn F6? Katarungan talaga. Knight F5 check, wala, may suporta yung knight, di naman makukuha yan Pero yan pa rin, para ito naman ang kunin, yung H4. Okay, king G6 kain, king G5. Knight G2, wala na. 2 connected pass pawns yan, malaking problema yan. Mapapakamot ka ng di makati dyan sa 2 pawn na yan. At nag C4, ayan na. Talagang lahat ng panggugulo C4, kinain ulit. King C3. Pero nakikita ko dito na habol ay A4, B5 para makapag-produce ng panggulo sa queen side. Pero in-E4 lang po ni Nepo. Ayan na. Nag-knight E1 para secure na barado na. Knight E3 naman suporta sa pawn C4. Ito naman po ang isang papagapangin. Nag-rook D6, F5. Rook takes A6, F4. Ang bilis niyan, mga kamatyas. Ang bilis niyan. Rook A7, F3. Bago pa makaporma ang 2 connected pass pawn sa queen side ng puti, napakabilis na po ng forma niya. Nag-rook F7, pamigil sa F2 na paparating, hinarangan lang po knight F5. Ayun na, F2 is coming pa rin. At nag-king D2, at sinimplihan lang ng rook D8 check. Oo nga pala, di nga pala makadikit. Hihiwalay at hihiwalay ang king C3, and last shot, nakitang-kita naman mga kamatyas. Boom, F2. Grabe. Makakain yung knight, kung hindi man, mag F1 queen, reyna na rin yon. Resign ang GCT Poland. Nakatsa-champion pa lang, mainit-init. Kamuntik kung nanalo si Niemann, champion siya Grabe talagang kondisyon. Kaso nga lang, si Nepo ang kalaban niya, kaya ibang usapan po. May tahid din talaga yan. Kasi grabe, candidates champion din yan ayan po. So ito po, alisin ko muna yung mga larawan nila. At ito po ang naging resulta. Champion si Nepo. Okay, nag-adjust po yung premium nila. Weekly ito. $10,000 prize fund. Magkano kaya champion? Lalong lumaki. Jeffrey Xiong at Hikaru Nakamura. Yan po, nandito ba si Wesley So? Ayun, yung bagong Grandmaster Faustino Oro sumali po, Wesley So wala. Wala po. Ibig sabihin, hindi naglaro siguro. Magnus Carlsen, baka hindi rin po naglaro. Ayan, marami pong Grandmasters,
Ang daming sumasali dito. 429 titled players po ang sumali kahapon sa Title Tuesday. So, sila po ay may camera mga kamatsas. Ngayon kasi required na sa chess.com may camera. Bawat isang player may camera na monitor nila pati sound, pati yung monitor na ginagamit ng player na naglalaro. Yun ang naging treatment ng chess.com to avoid the cheating ways na po pwedeng gawin pag sinabing online. No? Okay po. So maraming salamat. Sana po natuto kayo mga kamatsas. Muli po naglalambing, sana po pasubscribe naman ng channel na to kung kayo po'y natuto, no? At malaking tulong po yan sa mga content creator na katulad po namin. And then, kung gusto nyo pong humabol sa ating ongoing na online Summer Chess Clinic, ang link nasa description below lang at nasa comment section lang din po. Click nyo lang para mabasa nyo muna ang buong detalye bago po kayo mag-enroll. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.